Sinusuri na ng mga otoridad ang kinain na mahigit 150 atleta na tinamaan ng diarrhea sa gitna ng paghahanda para sa palarong pambansa. Inaalam pa nila kung tinatawag na food poisoning nga ba ang naging sanhi. Nakatutok si Lea Alvis. Sa gitna ng paghahanda sa palarong pambansa sa Dumaguete City, Negros Oriental, tinamaan ng diarrhea ang mahigit 150 atleta at kanilang mga coach nitong weekend. 12 sa kanila ang kinailangang i-confine sa Negros Oriental Provincial Hospital. Nakalabas na ang 10 pero 2 ang inoobserbahan pa rin. Nakaranas ng sintomas ng food poisoning ang mga biktima ng mga delegado mula sa Region 8. Nauna nang lumabas na negatibo sa toxin ng tubig na kanilang iniinom. Sinusuri pa ang kanilang kinain. Habang iniimbestigahan pa ang pagkakasakit ng mga atleta, pinaaalalahanan ng DOH ang publiko na maging maingat sa paghahanda ng pagkain, lalo na ngayong mainit ang panahon. Pag mataas kasi ang temperatura, mas mabilis daw mag-form at dumami ang mga bakterya sa pagkain. Ang lutong pagkain daw po ay dapat makain siya within 2 hours. Kasi when there is a delay from cooking to eating of foods, so the bacteria starts to grow. So kaya nga po kailangan nami-maintain natin ang temperature ng pagkain. Kung ito ay malamig na isiniserve ang pagkain, kailangan ito ay maintain ang malamig siya, at kung ito naman po ay mainit na isiniserve, dapat maintain din ang temperature ng pagkain. Ang World Health Organization may 10 golden rules sa paghahanda ng pagkain. Kabilang dito ang pagpili ng mabuti sa pagkain at kung saan ito bibilhin, pagluto ng mabuti sa pagkain, paggamit ng malinis na tubig, at pagtiyak ng malinis ang kamay habang inihahanda ang pagkain at kapag kakain na. Ang paglalagay po natin ng pagkain sa refrigerator, hindi nga po sinasabi na hindi na po masisira ang pagkain. Actually nga po tumutubo pa rin po ang bakterya kahit nasa malamig na lugar po yung ating pagkain. So that's why we are suggesting dun po sa ating mga may bahay na sana nga po pag nagluto sila ng pagkain ay yung sapat lamang. Pinapayuhan din ng DOH ang publiko na iwasang bumili ng pagkain sa kalsada dahil hindi dumadaan ang mga ito sa sanitary inspection. Karamihan pa rin po dito sa Pilipinas, ang ating po mga ambulant vendors ay walang mga sanitary permit or medical examination. So, kaya medyo may pagdududa, especially po, lalo na kung ang practices, bibili ka ng fishball, no? Yung isang namili po ng fishball, isinawsaw yung fishball doon, tapos kinain niya, tapos isinawsaw po uli. So, iyan po nagiging daan para magkaroon po ng pag-transfer po ng sakit sa bawat isa. Agad dalhin sa ospital ang mga makararanas ng sintomas ng food poisoning. Ang nawawalan tubig sa katawan, dapat daw na agad mapalitan. Giving fluids like yung Oresol, not withholding food. Kasi ang common misconception is kung magtatae, they withhold the food. No? So that's not right. Dapat kumain. Idiretso. Kasi kung hindi ka kakain, hindi ka iinom ng tubig, mas no worsen yung diarrhea. Lea Alvis, Nakatutok, 24 Oras.